Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, nais ko lamang pong bigyan ng highlight. No, hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. Gusto ko lamang pong mapanood po ninyo ito sapagkat nagkaroon na po ng pilot episode ang Mr. Good News. Kasama po natin dyan ang ating Presidential Communication Office Undersecretary J. Ruiz. No? Sa unang episode ng Mr. Good News, kapanayamin po niya yung ating kakatalaga lamang po na Department of Information and Communication Technology na walang iba kundi si Sir Henry Aguda. Expert po sa Information Technology and Digital World. At nais ko lamang pong ipaalam po sa inyo ito at pakinggan po ninyo, panuurin po ninyo ito sapagkat napakaganda pong mga balita, napakagandang mga ideya, very what we call this informative at napaka-productive ng kanilang mga talakayan. So, pakinggan po ninyo ito mga kamunting tinig, ang ating DICT Secretary at syempre ang ating PCO Secretary na walang iba kundi si Sir J. Ruiz. Katutukan po natin ang mga magagandang mga bagay na maaari pong mapapakinabangan po ng sambay ng Pilipino. Hindi katulad dyan sa walang kwentang strategy ni Sara Duterte na madumi. So ito po ay napakaganda na perspective na malaman po natin. Okay, handa na ba kayo? So ready, get set, go! Magiging cashless na ang Pilipinas. Substantially siguro within the next 3 years. Ang peg ko, Singapore, as cashless as possible. Ang pagbabayad online na lang, will it stop corruption? May study po kaming present kay Presidente. Yung bang pagtaas ng digital index mo, bumababa yung corruption. Tumataas yung GDP, tumataas yung ekonomiya ng bansa. Ease of doing business. President Ferdinand Marcos Jr. has appointed Henry Aguda as the new Secretary of the Department of Information and Communications Technology in the Philippines. A tech visionary, Aguda is the former president and CEO Wow. of Union Digital Bank and a former CTO of Union Bank, known for spearheading digital transformation in the banking industry. Karapatan ng bawat Pilipino na magkaroon ng internet access. Dapat. Nasa batas yan. Paano natin gagawin ito, sir? One is, pag lahat yan nagawa mo, walang sulok ng Pilipinas na hindi magkakaroon ng signal. Exactly. Ano magiging benepisyo nito sa mga kababayan natin Pilipino? Ang DPO industry, mga sa 2 million. Lumalaki pa rin yan. Pero may portion doon, mas malaki. Mga 6 to 7 million. Freelancers. Pwede dumoble yan eh. Connectivity, kaakibat yung trabaho. After trabaho, investment. Eventually, Correct. the world can be your market. Ito yung sweet spot natin, digital revolution. This is the start. Ang Pilipinas kasi, 7,000 islands. Diba? Okay. Pwede kang mag-drone. Kailangan mo lang ng signal. Kaya ba yun? Eh, yung technology ngayon, ibang klase na eh. From autonomous driving vehicle to drones to AI, democratization of intelligence. Talagang tumatalino ang tao. Correct. May AI. Ang Pilipino, may natural talent din yan sa AI. So how can we harness this natural talent? Paano dapat ba natin tanggapin yung bagong teknolohiya na AI? Good news! Hi, this is Sec J. Ruiz, aka Mr. Good News, ang maghahatid ng lahat ng pinakamagagandang balita na dapat alam mo at napapakinabangan mo. Sa unang pilot episode natin ngayong araw ay makakasama natin. So ito yung sinasabi ko mga kamunting tinig, no? Ito po yung mga ganitong klaseng mga reporting. Ito yung kanyang mga klaseng programa, yung ating tutukan. Mayroon tayong matutunan dito. Kaysa makinig tayo sa mga fake news peddler na kung saan ay walang ibang inaangat kundi si Rodrigo Duterte at saka si Sara Duterte. So mabuti sapagkat mayroon pong ganitong klaseng mga programa ang ating ahensya ng gobyerno maliban sa Presidential Communication Office. Mayroon din pong binuo na program itong si PCO Secretary J. Ruiz at kinapanayam niya yung mga lalong-lalo na nga ito sa pilot episode niya yung Department of Information and Communication Technology na walang iba kundi yung kakatalaga lamang na si Secretary Henry Aguda. Kaya nga na tinaguri ang Mr. Good News at saka Good News sapagkat makapagbigay po ito ng talagang pag-asa at napaka informative at productive na move po ito para sa gobyerno na kung baka pasukin po ang ganitong sistema sa ating pananalapi, sa ating market, sa ating komersyo. So, sige, patuloy natin ang ating panonood. Ang ating mabuting kaibigan, walang iba po, kundi si Secretary Henry Aguda, aka Sec A. Yeah.
Magandang umaga, Sec Henry. Thank you for having us here. Dito sa bago nating pagsiservisyo, Sec, anong plano mo naman para sa sambayan ng Pilipinas? One is connectivity. Kailangan magkaroon ng internet access lahat ng Pilipinas. Nasa batas yan. Halos Wow. maganda yung coverage. Metro Manila papuntang north. Medyo doon sa south, medyo nagkakaroon ng problema. Ang penetration rate ng connectivity sa internet sa Pilipinas is about 70%. Mataas yan. Pero pag biniyak mo yan, siguro 90% to even more than 100%, Metro Manila pataas. When you say pataas, Northern Luzon. Northern Luzon, pataas. Pero pag bumaba ka na sa mga bandang Southern Visayas to Mindanao, bumababa yung average to 40%. So ano ibig sabihin nun? Hindi na i-spread out ng maayos yung connectivity. May Correct. capacity tayo. Merong satellite, merong fiber, meron tayong cellular. Ang kailangan lang i-spread out natin ng maayos para lahat may connectivity. So magsisimula kami sa southernmost Mindanao. Paakyat. Tapos magsisimula kami doon sa north na sa Batanes, pababa. Para nasuyod mo yung buong Pilipinas. Pagka nasuyod mo na yan, nobody gets left behind. Matutupad na yung nasa batas na karapatan ng bawat Pilipino na magkaroon ng internet access. Yes. At siguro bigyan mo naman ako ng 3 years. Paano natin gagawin ito? Lahat-lahat tayo magtutulungan. Gobyerno, pribado, and on the private sector, ang negosyo, syempre, nagkukumpit ang mga yan. May way naman na pwede sila mag-compete, pero nagtutulungan pa rin. Exactly. Example, meron tayong mga telecoms na naglalatag ng fiber. So, fiber yan. Tapos, meron tayong mga telecoms na naglalagay ng mobile telephony. Meron tayong mga provider sa satellite. Tapos, kung gusto mo talagang lahat makover, meron tayong tinatawag na high altitude satellite. Pag lahat yan nagawa mo, walang sulok ng Pilipinas na hindi magkakaroon ng signal. Tulong-tulungan dapat tayo. Ganyan. Oh, di ba naintindihan nyo? Tulong-tulungan dapat tayo. Pero anong ginawa ng mga anti-government ngayon? Diyos ko, Santissima Trinidad. Alam mo, napakaganda ng programa ng gobyerno. Promise. Napaka-brilliant po yung mga inuupo na ating mahal na presidente. Kulang lang kasi yung pakikipagtulungan. Kaya dapat kayo ng mga anti-government, naku, gumising na kayo. Tulungan natin yung gobyerno kasi alam nyo kung bakit. Para naman po sa inyo to, hindi lang po para ito sa mga sumusuporta sa gobyerno. Actually nga, una nga kayo mabibiyayaan nito mga DDS at saka mga anti-government. Bigyan nyo yung gobyerno mag-function ng tama, okay? Iano natin yung ugali natin na bayanihan system. Hindi dahil sa pamumulitika, sirain ninyo at hindi nyo i-appreciate. Natin yan magagawa. Kunwari, connected na ang buong Pilipinas. Ano yun ang magiging benepisyo nito sa mga kababayan natin? Yes, more jobs. Yung departamento namin nakafocus sa digital jobs. At Wow. create ng additional digital jobs. Kasama dyan ang DTI, kasama ang labor. Yes. Ang nakatuon kami doon sa BPO industry. Ang BPO industry, mga nasa 2 million. Lumalaki pa rin yan. Pero may portion doon, mas malaki. Mga 6 to 7 million. Freelancers. Marami tayong freelancers na Pilipino na nagpro-program, cybersecurity, etc. Tapos ito, ngayon ko lang na-realize kung bakit malakas ang trabaho sa e-commerce ng Pilipinas. Kasi sa mga kumpanyang tulad nito may mga 3 million dyan. Pag pinagsama-sama mo yun, anywhere between 12 to 15 million. Pag may connectivity tayo, isipin nyo na lang, pag bumabayan sa Visayas, Mindanao, dadami yan, pwedeng dumobli yan eh. Correct. Yun yung aspiration, Yung connectivity, kaakibat yung trabaho pag Oh, susunod. yan tinutugunan ng gobyerno ang connectivity. Kasi pag maayos yung ating internet connection at lahat tayo may access sa internet, it create more jobs at empower e-commerce industry. So, yung connectivity, sabi dito, ang kaakibat yan ay mga trabaho. So, paano tayo magkakaroon ng mga ganyan kung sinisira ninyo, mga Duterte Rehal supporters, ang order ng bansa? No? Ang gobyerno, ang Pangulo, ang ating DICT Secretary, naghahangad po ng ikakatagumpayan ang bawat Pilipino. Ma-providean po ng internet connectivity. Oo, para at least paano we are connected, 'di ba? So, pag nagkaroon po ng connectivity lahat, konektado tayo lahat, maayos ang ating internet system. At yan ang nakikita po ng ating gobyerno. Kaya nga naglunsad sila ng ganyang klase mga programa. So, ang after effects niyan, trabaho at investment. So, let the government functions. Do not derail the development of our country dahil mga iniisip po ng mga opisyal na itinatalaga ng ating presidente, kaayusan at kapakinabangan ng sambayan ng Pilipino, whether you are pro or anti. So, gibigyan nyo ang gobyerno ng tsansa sa pamumuno ni PBBM. Huwag kayong manggulo, mga Duterte. Mga Duterte diehard supporters, huwag kayong manggulo.
trabaho, investment. Kasi kapag connected ka, eventually, the world can be your market. Oh, tama. So the more connected you are, the more job opportunities you have. You can also use this for education at the same time. Side by side kami with Secretary Sani ng DepEd. Meron kaming programa kung saan maglalagay na kami ng mga broadband sa mga schools. And hindi lang mga schools na nandito, kundi lalo na doon sa mga sa GIDA, yung mga nangangailangan talaga ng online learning. When you say GIDA, ano bang... Yun yung geographically isolated and disadvantaged areas. Yun yung mga, pag binigyan mo ng digital, ang laki ng impact sa buhay nila. Yun yung mga tipong para mag-aral sila, kailangan pa maglakad sa baryo, gagamit pa ng papel, problema pa sila pag umulan, pag may init ang araw. Pag may online learning, okay na sila. Pero yung connectivity na kasi na yan, matagal nang pinapangarap yan. Ay, oo. Anong pagkakaiba nung dati at saka ngayon? Nung nasa private sector pa lang ako, kitang-kita mo na yung vision ni Presidente. Kaya alam kong malapit sa kanya ang digital. Dati nag-assembly programming yun. Kwento niya sa akin, nagko-code siya dati. In fact, sabi nga niya, kung may iba siyang profession, magpo-programmer din siya eh. So, alam niya. Tapos sa mga discussions namin, gets niya eh. Nung nalipat ako ngayon dito, kita ko, susuportahan niya yung mga polisiya na sinuggest ng private sector for connectivity, for jobs, and cybersecurity. Kagandahan na rin ngayon, yung technology ng low orbit satellite, nag-mature na. Tsaka bumaba yung mga cost para mag-launch. Yung AI, di ba 2 years ago, si ChatGPT medyo parang katawa-tawa yung paggamit niya. Ngayon, iba na. Matinding-matindi. Tapos nakita mo ba yung, sabi nga nila, arms race with AI eh. Yeah. Yung technology, ang bilis talaga eh. Tingin ko, ito yung sweet spot natin. Tamang-tama lang to. 2025 magsisimula talaga yung digital revolution. Wow. This is the start. This is it. At saka yung panahon din ni President Bongbong. Sakong-sakto. Pero, check, makakahabol pa ba ang Pilipinas? Ang kagandahan sa technology, sir, pwede ka mag-leapfrog. Nung dumating yung internet, tawag po dyan, democratization of information. Hindi ka na kailangan bumili ng Encyclopedia Britannica. Correct. Nakita natin yan. Yung 26 volume na, kasi hindi ka na kailangan bumili ng scrap, mga abogado na marami. Naka-Wikipedia na yan. O kaya naka-internet na. So yan yung democratization of information. Dumating ang AI. Yan ang democratization of intelligence. Talagang tumatalino ang tao pag may AI. Kaya yung mga ibang countries, 6 years old pa lang, tuturuan na ng AI. Makaka-leapfrog tayo. Ayusin natin yung AI framework. Hindi dati makakapag-aral na online. Tapos pag may online na siya, para ka nang may personal tutor eh. Pag may AI ka eh. Ibang klase nga eh. Oo, paggawa ng mga speeches, programs, lahat. Ang Pilipino, may natural talent yan for social network. May natural talent din yan sa AI kasi prompting, di ba makulit ang Pinoy? Tatanong ka lang ng tatanong eh. Basta sumasagot sa yung kausap mo, magtatanong ka pa. So how can we harness? Alam mo, sa totoo lang, yung mga pinagsasabi po nitong sekretary na ito na si Henry Aguda, nakakataba ng puso. Kasi maramdaman mo na ang tiwala niya sa mga Pilipino, ang tiwala niya sa kanyang mga kababayan, of course with the guidance of our President. Hindi po natin nakikita to sa mga Duterte eh. Hindi natin to nakikita sa mga Duterte diehard supporters, sa mga anti-government. They don't really believe the skills, kakayahan, kung ano yung kayang gawin ng mga Pilipino, ano yung innate skills, talent, potential ng mga Pilipino. That's the reason why they don't even know how to think harnessing eh. No? Yung harnessing na yan, hindi alam ng mga Duterte supporter yan. Pero, ang kanilang pinapaniwalaan lang, si Sara Duterte manira lang sa gobyerno. Ito nga walang alam eh. Mantakin mo kanya Department of Education siya, Secretary. Hindi po ito nangyari sa panahon niya. Hinintay pa na si Secretary Sani Angara pa ang magkaroon ng ganitong klaseng program with the partnership ng Department of Information and Communication Technology. Dahil ang vision ng ating President, mayroon siyang tinatawag na digital vision eh. That's the reason why the wisdom of the Secretary of the ICT came from the wisdom and of course the vision of the President, no other than President Bongbong Marcos. Ganun kagaling ang ating Pangulo. Samantala si Sara Duterte, sinasabihan mo lang na walang alam sa pamumuno. Gaga ka ba? Is this natural talent. At yung age of AI and internet, China's doing it, the United States, nandiyan na, laganap na paggamit ng AI sa kanila. Dito, hindi pa masyado dahil medyo kinatatakutan. Paano dapat ba nating tanggapin yung bagong teknolohiya na AI na yan? Madami akong nakausap dito sa 26 days ko pa lang, no? Mga dalubhasa from ADB, World Bank, and other embassies. At sabi nila, para ma-maximize mo yung gamit ng AI at mag-leapfrog ang Pilipinas, infrastructure muna. So sabi nila, tama yung ginagawa dito sa connectivity.
Ano yung susunod? Kailangan yung mga hyperscaler, yan yung mga malalaking data center. Yan ang mga ginagamit ng mga AI. Sa Pilipinas, yung capacity natin is about 200 megawatts. Ikumpara mo yan halimbawa sa Malaysia. Kalahati tayo ng Malaysia. Pero sabi sa akin ng mga hyperscaler provider, kaya nilang lagpasan pa si Malaysia. Basta magkaroon ng demand. Kasi pag nandyan na yung mga hyperscaler dito, pupunta na dito yung mga malalaking kumpanya ng AI tulad ng AWS o kaya Microsoft, Google o kaya Meta. Pag